Hello guys, good morning po sa inyong lahat. I'm Ruslan Calico, your Ginoong Pilipinas, second runner-up 2019. Nandito ako sa bukid namin guys. Yan. Okay. Yan. So, medyo kakagising-gising ko lang. And, ayun, fresh dito sa bukid guys, maliwalas and medyo malayo tayo sa COVID, kaya okay lang na lumabas ng bahay sa bukid. Yan. So, kamusta kayo guys? Please, lagi kayo magstay sa bahay and huwag na lumabas ng bahay kung hindi kinakailangan. Be safe always. Kasi, alam naman natin ang crisis ngayon, napakatindi ng COVID-19 and kailangan natin makikooperate sa ating mga frontliners. Yan. Para sa ikabubuti ng lahat. Yan. So, ayun. Dito nagtatanim yung aking family. Yan, kita niyo yun, okra. Okra siya. Tapos, may sitaw din doon sa dulo. Kamatis at talong yata. So, ayun, first time kong mag-live, guys. Sorry kung ganito. If medyo newbie ako sa pagla-live, pero I'm trying my best. And medyo may tonsillitis ako. Medyo masama yung pakiramdam ko today, but magla-live lang naman kaya it's okay. Guys, hello po. Andito ako ngayon sa Batangas, sa Pangaw, Ibaan, Batangas. Nag-i-stay po ako sa aking family, sa sayo ng aking mother, dito sa bukid. Kasi I'm staying po sa Batangas City, kasi doon po ako nag-aaral. Then, pinauwi nila ako dito bago mag-quarantine. So, dito na ako inabot ng lockdown. And, hanggang ngayon, 1 month pa din. Andito pa rin kasi bawal bumalik sa city. Doon ako nag-i-stay sa Batangas City. So, wala pa rin pasok. And, ayun, waiting na bumalik yung klase. Medyo malamig na dito. Hindi ko alam kung bakit malamig. Parang magpapasko na. Ayan, dito ako sa bukid. So, hello po sa mga nanonood and hello po. By the way, ngayon dahil wala pong pasok, tumutulong ako sa aking family na mag-deliver ng mga vegetables, sa mga gulay.
sa palengke. So, ayun, everyday, ayan, tumutulong ako sa aking family. Kasi hindi rin po ako sanay nang wala akong ginagawa. And I think na yun lang yung pinaka magagawa ko na tulong sa family ko and also sa yes nga po, ang aga nga po natin. Ayan, medyo pero malamig naman po, hindi naman po ganun kainit ang morning natin. So ayun, tumutulong ako sa family ko sa pag-deliver ng vegetables and ayun, just keep safe lang. Pero hangga't maaari, wag na talaga lumabas. Pero meron naman kaming pass na food pass yata yung tawag dun para may deliver yung mga foods. Yan, para payagan tayo makapunta sa ibang bayan. So ayun. And for now, wala akong masyado pong ginagawa. Nagbabasa po ako ng mga books. Ayun. Minsan um, minsan lagi nanonood ng movies. So, ayun lang. If meron po kayong mga tanong, you can just comment it down. Siguro makatulog po kayo. Pinili ko kasi itong time na to for live. Kasi masarap ipakita yung bukid namin in ganitong oras. My God. So, kamusta kayo? If meron po kayong mga tanong, you can just comment it down. Sasagutin ko po agad. So, if meron kayong request na song, ayan, tatry ko kantahin kasi meron po akong tonsillitis. For now, hindi ko alam. Siguro po kakainom na malamig. Kaya ako pala ulit pinili itong umaga na mag-live. Gusto ko ipakita sa inyo yung itong bukid. Kasi presko talaga pag umaga. Fresh. Maaliwalas. So, napaaga po ang ating live. Palagi po kayong mag-iingat. At please, mag-stay lang po sa bahay. Hanggat hindi naman po ganun ka-importante ang gagawin. Hanggat maaari, wag na po lumabas ng bahay. Ayan. And mag-pray na lang po tayo na sana soon maging okay na po lahat. And I believe na malapit na yun. Malapit na yun. Okay. Like this.
So, yun lang po yung pinapagkabisihan ko ngayon. Ayan. And also, tumutulong ako sa family ko. Ako yung nagluluto, hugas plato. Hindi halata pero naghugas ako ng plato. And at the same time, meron sa maliit na tindahan ng aking inay, lola ko. Tumutulong ako sa pagtinda. Which is, minsan lang naman. Kapag walang tao sa tindahan, talagang bukid na bukid talaga. As in, ito yung gusto ko ipakita sa inyo guys, kaya napakaaga ko nag-live. So, if meron po kayong mga tanong, you can comment it down. Good morning po ulit sa inyong lahat. And ayun, by the way, after Ginoong Pilipinas, ayan, so bumalik ako sa aking school. After nun, diretso pa rin yung pag-aaral ko. Then, patuloy pa rin yung aking passion din na pagsali din sa mga pageant. Pero, medyo binibuild up ko muna yung sarili ko. And, pati na rin sa body ko. Yan, pag kailangan ko lagi mag-gym, kailangan ko i-build up yung katawan ko. And also, sa mga Q&A, nagpa-practice din. Yan. Siguro, yung pagsali ko po sa pageant is hindi... Titingnan po natin kasi sayang po yung opportunity na ngayon medyo parang binigay sa akin ni Lord yung time na to. Nararamdaman ko, kaya siguro igagrab ko na din. So, ayun. And then, gusto ko po batiin yung, kung okay lang po bumati, gusto ko po batiin yung Light MD Aesthetics. Thank you po sa palagi pong pag-aalaga sa aking face. Ayan. Kaya po meron akong magandang face dahil po sa Light MD Aesthetics. Ayan. Nakalocate po siya sa Antipolo. Ayan, Light MD Aesthetics. Light as in ilaw. Ayan. So, ayun guys. And then, after nung Ginoong Pilipinas, ayun, meron din po kasi akong work and nagbi-business din po ako. And also, nagbablog din ako. So, ayun. Then after, by the way guys, kung okay lang po, please subscribe me on YouTube. So this is my name. I will comment it. Ayun guys. So naka-comment down yung pangalan ko sa YouTube. It's Russ Kulikov. Hi Sir Francis Diaz. Yes po. Yes po, magkape muna tayo. Ay, again, pinili ko po ulit kasi yung time na to. Kasi
Ayan, presko po kasi dito sa bukid. Kape muna tayo. So, paano ka napunta sa field ng insurance? Napunta po ako sa field ng insurance kasi dun po sa course ko, mass communication. Hilig ko po talaga yung ganong field ng work. And medyo napaaga lang po na binigay sa akin ni Lord yung ganong work. And I think kaya ko naman. Yes. Claim it. Yan. Bali po, excuse me po. Bali po, ako po is a financial advisor now sa ProLife UK. And meron po nag-invite sa akin. Hi Sir Ives. Hi Sir Ives Espiritu. Siya po yung nag-invite sa akin. He's my close friend po, and in-explain niya sa akin what is ProLife UK, and naging very interested talaga ako kasi matagal na akong nagsisik ng ganong work. And ayun, binigay din sa akin ni Lord yung ganong work. And ayun na yung nagpa-practice sa akin, nagtitrain sa akin on the future pagka-graduate ko, para hindi na ganun kabigla ako sa mga ganong field ng work. And I know to myself po na ganun yung mga gusto kong gawin na trabaho. Like in ProLife UK as financial advisor. Also sa business din po. Hi po, good morning. And Repil Nepomuceno. Good morning po. Yes po, pinili ko yung ganitong time dahil sa bukid setting. Yan, yung bukid na gusto ko ipakita sa inyo, yung bukid. Yan. Kasi po marami po sa inyo na nasa city, which is hindi na nasa bahay lang. Parang gusto ko kayo dalhin dito para i-relax. And medyo ma-feel nyo rin na nasa labas kayo. Ayan. So, good morning po sa inyong lahat ulit. Ako'y paos. Paos na paos. Hi Alex Garay Balanay. Hello. Please take care always. Sa tingin ko po, would you ever consider joining ulit? Yes po. Pero inaantay ko po yung tingin ko tamang time, and medyo binibuild up ko muna po yung sarili ko. Binibuild up ko po yung aking katawan, and also sa pagsagot po ng question and answer. So, ayun. Maybe sa tamang time po ulit, maybe this year or maybe next year. Basta po ibigay ni God sa akin yung tamang time na yun, and sasali po ulit ako ng pageant. Ang bala ko po sana is pagka-graduate ko na lang, para po if ever wala na pong inaasikasong studies sa pag-aaral for this college, for my college, para tuloy-tuloy na if ever, pati sa work, ganyan, pagka-graduate, tuloy-tuloy na rin. And ayun po.
Which pageant yung gusto mo salihan in the near future? Hi, Enril and Refil. Um, for me, ang gusto ko po salihan naman na next is yung Mr. World. Hi, Mama Ru. Yes po, Mr. World naman. Kaya pinapaghandaan ko. Kaya gusto ko po yung sasali ako ng pageant is yung like ready na talaga ako. Ayun. Do you think being handsome will get you far in life? Para sa akin po kasi, yung handsome po is parang bonus lang siya. And nasa sarili pa rin po yung goal mo sa sarili, yung eagerness ng goal mo sa buhay. Yun pa rin po talaga yung magdadala sa'yo kung ano yung magiging ikaw sa future. And if meron kang tiwala sa sarili mo and you believe in yourself na nag-i-stay ka lang din po sa goal mo, malayo po ang mararating mo. And just stay positive. Ayun. And I think yung being handsome po is bonus lang po yan. Pero nasa sarili pa rin po sa sarili pa rin. And nasa paniniwala mo at yung gusto mo na gawin yung bagay na yun and gusto mo maging successful sa buhay, yun yung magdadala sa'yo para maging successful in the near future. So ayun, nasagot ko po ba yung inyong tanong? If you have questions, you can comment it down po. Bukid or city? For me, mas gusto ko po ang bukid. Kaya umuwi din po ako agad dito sa bukid kasi gusto ko po talaga dito mag-stay ng matagal. And lumaki po ako sa bukid. Dito po ako lumaki. Kaya masanay ako sa ganitong buhay. And also, maraming tanim. Pwede akong tumulong sa pagtatanim. If na-lockdown ako sa city, hindi ko po alam kung anong ginagawa ko ngayon. Maybe work online. Maybe nagbabasa lang ako ng libro and maybe advanced lessons sa mga studies ko. Pero dito sa bukid, kasama ko yung family ko. Also, nakakatulong ako dito sa bukid. So ayun, good morning po ulit sa inyong lahat. Magkape muna tayo. What makes you the most proud of your home country? What makes you the most proud? Para sa akin po ay yung pagiging warm ng mga Pilipino. Yung hindi sumusuko sa ayun, yung pati yung magiging masayahin, pagiging kwela ng mga Pilipino. O pati na rin sa mga tourist spots dito sa Philippines. Yan, proud na proud ako sa ganung bagay. And also ngayon po, mas nagiging proud po ako sa Pilipinas. Sorry po. Kasi sa totoo po, mahilig po talaga ako sa business. And medyo lumalago na po yung nag-i-increase na po yung dami ng mga nahihilig sa business. Yun po yung gusto kong mangyari sa Pilipinas. Yung hindi lang po more on employee. Para sa akin po. Then mas dumami pa po yung mga business. So ayun po.
describe your fellow Ginoos para sa mga taong dito. So, ayun, si Eric po muna yung unahin ko. Siya si Ginoong Cebu. Yan. Si Ginoong Cebu po, napakabait din yan. Ayan, kasama ko siya sa room nung tsaka si Masbate. Kami yung magkakasama and kuwela kami. Cool siya, si Eric, and I know he really likes cars. Mahilig siya sa mga kotse. Si Eric Biser, si Ginoong Cebu. Yan. Miss ko na silang lahat. And then, si Clark naman. Si Clark po, kadorni nga, napakabait din po niyan. Wala akong masabi. And, ayun, lahat po ng mga sumali nakabatch ko sa Ginoong Pilipinas. Napaka-humble po nila. And lahat po sila is deserving manalo sa Ginoong Pilipinas. And, ayun, pati na rin si Promart. Ayan. Napakababait po nila. Actually po, medyo nasad ako nung after ng Ginoong Pilipinas. Medyo nalungkot ako. Nung after na tawagin yung mga awardees, like, alam naman po natin na sa contest ay may mga nananalo, but para sa akin kasi ayoko na napipil nila na ganito. Parang ayoko na nakikita yung ibang tao na ginawa nila yung best nila, pero at sa huli, bakit hindi naging part ng, ba't hindi naging runner-up or what? Ayoko po nung parang, ayun, yung parang ginawa na yung best pero hindi pa rin. Basta parang malungkot sa huli, ay medyo nalungkot din ako. Gusto ko po lahat panalo. Pwede po ba yun? Pero all of those na sumali po sa Ginoong Pilipinas na kabatch ko, deserving po talaga lahat nila manalo. Sa totoo lang po, miss ko na po silang lahat. Miss ko na kayong lahat, guys, kung nanonood kayo. Sana po magka-banding ulit tayo. Lahat kayo, Ginoong Zambales, lahat po ng Ginoo, napakababait po nila. So, ayun po. Nasagot ko po ba ng tama yung mga questions ninyo? Actually, muntik ko na pong hindi may tuloy yung live ngayong umaga dahil sa aking tonsillitis. Pero, uminom lang ako ng tubig. Then, medyo na naging okay. So, ideal hangout para sa akin po ay yung mahilig po kasi ako sa mga adventure, tas gagawa po ako ng video, mga ganun, vlog. Yan. If ever na pumunta kami sa ganitong places, sa bundok or sa rivers, hindi po yung photography, yung pagkuha ko ng pictures. Yan, hilig ko po kasi din yun. Nasa course ko po siya, mass communication. Meron po kaming digital photography. So, ayun, ganun po ako kapag gumagala kami. Laging may pictures, may video. Merong short videos akong ginagawa after nung hangout na yan. Then, so, ayun lang po. Then, gusto ko pong ikutin yung Pilipinas, isa-isahin ko. Then, bibisitahin ko po lahat ng Ginoo, sa Ginoong Pangasinan. Ayan, lahat. Bibisitahin ko Ginoong Pampanga.
Sa Clark, Pampanga yun. Mga bisita doon sa Mount Arayat. So, describe the concept behind your topic sa vlogs mo. So, ayun po. Please subscribe una. Please subscribe me guys sa YouTube. My name is Ruskulikov. Ruskulikoff. And yung mga contents ko po doon for now, habang nandito sa bukid, syempre, about sa bukid. Ayan, more on about sa bukid, which is magiging fresh, parang marerelax kayo kapag pinanood nyo for me, and sana po i-subscribe nyo ako. Ayan, meron po ako dun, like, tumulong ako pangangahoy guys, pati na rin gumawa kami ng kubo, and gumawa din kami ng kite ng papagayo, saranggola, or in Tagalog. So, marami pa po akong mga contents, pero most of those contents po ay outdoor na, hindi na po dito sa bukid. Kaya gumagawa po ako ng mga contents na pwede kong gawin na dito lang po ako nakastay sa bukid. Ayan, kasi bawal pa tayong lumabas. Kailangan nating magstay sa bahay. And I believe na malapit na matapos itong COVID-19. Patuloy lang po tayong makikooperate sa lahat. Ayun. Bali, marami pa po akong contents na nakalist sa aking notes. Ayun. And sooner or later, sunod-sunod na po yung aking mga vlog. And medyo natututo pa lang din po ako mag-edit. So, pinapag-aralan ko naman po. Excuse me. So, dito sa bukid po, laging ulam ang aming... laging kulay ang aming ulam. Kalabasa, bulang lang. Alam niyo po ba yung bulang lang? Bulang lang yung may papaya, tas kalabasang hindi maligat. Alam niyo po yung maligat. Yung hindi pa ganun kahinog. Papaya, ay kalabasa. Papaya, kalabasa, papaya. Merong sitaw. Tas igigisa mo lang siya. Ang tawag dun bulang lang sa Batangueña. So ayun, advice mo sa mga taong bored na bored ngayong quarantine. So bored in a house, bored. Para sa akin po, wag po kayo masyadong bored. Kailangan nating gawa ng mga ways para hindi tayo mabored, like helping our parents sa pagluluto, or after magluto, you can watch movies. Pwede kayo mag-banding, or pwede kayo mag-ML. For me, hindi naman po masama yung ML kasi maganda po ang ML sa totoo lang. Nai-improve po yung ating parang way na pag-iisip, skills, intellectual skills, parang ganun. So, huwag lang po sobra sa paglalaro ng Mobile Legend. Pero, okay ang Mobile Legend, huwag lang sobra. So, ayun, pwede nyo pong maging banding yon. Pero yun po, kapag nagpapahinga na. Pero if kailangan ng parents nyo ng tulong, like magluto, magwalis, pakain ng aso, pakain ng ganito, maglinis ng ganito, ayan, pwede po natin unahin yung ganong gawain para makatulong tayo sa ating parents. And also, try po nating magbasa ng libro. Ayan, napakaganda po na magbasa ng libro. And yun po, sabi po na aking professor na lola, nakatira po sa Valenzuela, Mami Lil, I miss you if nanonood ka. And ngayon, professor po siya sa PUP. And siya po yung nagsabi sa akin na napaka-importante na magbasa. Kasi ang pagbasa at pagsulat ay ang pagkain ng ating utak. So everyday, ipagbabasa tayo at magsusulat, laging busog yung ating
utak. So, lagi tayong fresh. So, di ba ang tao po pag nagugutom, wow, gutom na gutom sa, parang, hindi nagtumatakbo yung energy natin. Ganun na rin po sa isip natin, kailangan natin magbasa at magsulat para patuloy pa rin mag-process yung ating isip. Parang ganun po. Ang dami ko po nasabi. So, ayun. If magbo-board kayo, you can watch movies. You can read books. You can help your parents. You can advance your lessons sa schools. And try to do something new. Try nyo po gumawa ng bago. Baka meron pa po kayong mga talent or skills na hindi nyo pa nagagawa. Then, try new one. Sa bahay. Okay. Huwag po tayo lalabas ng bahay. Lalo na kung naka-quarantine po talaga yung inyong bayan. Naka-enhanced community quarantine. So guys, gusto nyo ba ako kumanta? Joke lang. Pause po ako. So ayun, yung 3 goals ko ngayon 2020. First is yung unang kong goal this 2020 ay makapagpatakbo po ako ng una kong business. And also, yung business na yun is consistent. Ayun po. And the next goal ko is yung aking pong life insurance. So, ayun, hello po. Nawala po yung connection. Nag-init po yung phone. Kaya nag-stop po yung phone. So, ayun. The next goal ko po is yung sa aking work. Is sana mas more na mag-improve ako sa aking work. And mas maging knowledgeable ako sa ganong field. And blessed po ako ni Lord na ibigay po talaga sa akin yung mga ganong work ko. Which is sa life insurance. Ayun po. If meron po kayong mga questions about PruLife UK sa life insurance, you can chat me or PM me. Ayun. Hi po, good morning, Bobby Villas Dison. So, ayun po. Madami po kasi akong advocacy. Pero isipin ko po alin yung aking advocacy. Ang advocacy ko po talaga is yung education. Yan. So, yung education po for me ay yun po yung advocacy ko, which is doon sa mga hindi nakakapag-aral ng college, huwag po mawala ng pag-asa. Gusto ko po maging boses po ako sa mga magka-college na like walang pang-tuition, magka-college na wala nagpapaaral. Gusto ko lang po sabihin na you both have meron po kayong meron kayong dalawang kamay and dalawang paa. Meron kayong dalawang kamay and dalawang paa na binigay ni God para gumawa ng way para maging stable ka sa yung life. So, if magka-college ka din wala kang pang-tuition, pwede kang mag-work as part-time kasi pangsamantala lang yan. Pagka-graduate mo, ibabalik din sa iyo lahat ng pagod mo at hirap. So, sa mga hindi po nakakapag-aral ng college, para sa inyo po to. Kailangan po nating
mas maniwala sa sarili natin na hindi lang ganito po yung kaya kong gawin, yung kaya natin gawin. Ayan, so ayun lang po. Sa mga walang parents, ganyan po, sa mga walang magulang, meron pong way. And binigyan tayo ni God ng dalawang kamay at dalawang paa. Ayun po. Natutunan ko lang din po siya. So, sinashare ko lang po sa inyo. So, education po, kailangan po talaga natin. So, greatest lesson you have learned in pageants? Greatest lesson po para sa akin ay um, greatest lesson po para sa akin ay yung don't lose hope and also enjoy mo lamang. I-enjoy mo lang yung pageant kasi alam mo, pag ina-enjoy mo lang yung pageant, wala na andun na lahat. Manalo ko man o hindi, nanalo ka pa din. I-enjoy mo lang. Then wag pag natalo, hindi agad sumuko. Wag agad sumuko. Kasi merong time para sa'yo. Ah. So, ayan. Nag-init yung cellphone ko din eh. So, andun yung uncle ko. Ta? So, ayun yung uncle ko. Kakagising lang din. Then, ayun. Huwag mo wala na pag-asa, i-enjoy lang po yung pageant. And, yung naunang pageant which is hindi ka nanalo. Para sa akin po, if hindi ka nanalo sa unang pageant, then alamin mo kung bakit hindi ka nanalo doon sa pageant na yun, kung ano yung kulang, kung ano yung mga hindi mo nagkuha, and bakit si ganito nanalo, ganyan. It's okay kasi competition lang naman yun, pero okay, yun po. So, ayun lang. Thank you. So, marami pong salamat sa mga nanood. And, yun lang po. Till next time. Ingat po, keep safe, stay at home.